Malang umaga po sa ating pong lahat mga mahal na kapatid. Ang ating pong pag-aaral about 7 unang salita ng Panginoong Diyos matapos niyang mabuhay na muli. Meron po siyang 7 salita matapos siyang mabuhay muli mula sa mga patay. Umpisahan po natin mga kapatid, pasimulan na po natin sa John chapter 20. John chapter 20 verse 1 to 23. Nang unang araw ng Sanlinggo ay magkaparang umaga sa libingan si Maria Magdalena sa matalang madilim pa at nakita ang bato na malis sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at isang alagad na inibig ni Jesus at sa kanila sinabi, "Kinuha nila ang libingan ng Panginoon at hindi namin malaman kung saan nila inilagay." Umalis nga si Pedro at ang isang alagad na nagsitungo sa libingan. At sila'y kapwa tumakbang magkasama at isang alagad ay tumakbong matulin kaysa kay Pedro. At dumating ng una sa libingan at ng kanyang tunghan at tignan ng loob ay nakita niyang nakakalatag ang mga kayong lino ay gayon may hindi siya pumasok sa loob. Dumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan at nakita niyang magkakalatag ang mga kayong lino at ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang makalatag ng mga kayong lino kundi bukod na natitiklop ang isang tabi. Nang magkagayoy, pumasok din naman nga ang isang alagad ng unang dumating sa libingan. At siya'y nakakita at sumampalataya sapagkat hindi pa nila napag-unawa ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling magbangon sa mga patay. Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanilang sariling tahanan. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan at umiiyak. Ay gayon samantalang siya umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nararamdaman nakaupo sa isa'y unanan at ang isa'y sa paanan ang kanilalagyan ng bangkay ni Jesus. At sinabi sa kanya ng babae, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko malaman kung saan nila inilagay siya." Pagkasabi niya ng gayon, siya lumingon at nagkitang nagpatayo si Jesus at hindi nalalaman ng yaon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siyang pagkaalang yaoy mahalaman ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw po ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya at nagsabi sa kanya, wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag akong hipon sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit bumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at ang inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, "Nakita kong Panginoon," at kung paano sinabi niya sa kanya sa mga bagay na ito. Nang kinahaponan nga ng araw na iyon ay unang araw ng Sanlinggo at nangapipilit ang mga pintong naroon ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus, tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito ay sa kanya pinakita sa kanilang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagiliran. At ang mga alagad ay nagagalak na makita nilang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paano pagkasugo sa akin ng Amay, gayon din ko sinusugo kayo." At nang masabi niya rito, hinihingi niya sa kanila sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ang mga kasalanan ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan ay hindi pinatatawad." Ito po ay tagpo tungkol kay Mary Magdalene. Ito yung 7 salita na sinabi ng Panginoon bago siya kung siya po ay mabuhay muli sa mga patay. Ang una niyang pinagpakitaan ay ang kanyang si Mary Magdalene. Bakit po mga kapatid ay hindi po unang pinagpakitaan ng Panginoon yung kanyang mga alagad, kundi ang unang niyang pinakitaan si Mary Magdalene. Sapagkat ito po si Mary Magdalene o si Maria Magdalena ay talagang sinakripisyo niya. Si Maria Magdalena po dati po ay masama ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Si Maria Magdalena noon ay talagang masamang tao po yan. Si Maria Magdalena po ay talaga noon ay wala pa sa pagkakilala sa Panginoon. Pero isa sa mga tinawag ng Panginoon. At una po siya, bakit? Yan po ang unang pinakitaan ng Panginoon kay Maria Magdalena. Bakit po? Dahil si Maria Magdalena po mga mahal na kapatid ay nung ang ating Panginoon ay pinako, saan man pumunta ang Panginoon, naroon si Maria Magdalene. Kailanman hindi niya pinabayaan ang ating Panginoong Hesus at hindi niya pinabayaan na siya po ay
nakita niyang Panginoon. Nung ang ating Panginoon ay pinakapako sa krus, pinahihirapan po ng mga taong umano sa Kanya. Si Maria Magdalena ay naroon po at pinapanood lamang sa Panginoon. Siya'y umiiyak, talaga siya'y naaawa sapagkat ang Panginoon ay sinasaktan ng mga tao naman na walang patunay ebidensya na ang Panginoong Sus nga ang gumawa nun. Kaya ang ating Panginoong Sus ay inaling niya ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo po ay nalinis sapagkat mahal niya tayo. Mga kapatid, dapat maisip po natin na dapat tayo po yung nakapako sa krus at hindi ang ating Panginoong Sus. Kaya po lang po siya ay pinako roon sapagkat inako niya yung ating mga kasalanan. Yung ating pong kasalanan na inako po ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya malalaman po natin, ito po yung unang 7 na salita ng Panginoon matapos siyang mabuhay muli. Ang una niyang pinagpakitaan ay si Maria Magdalena at hindi po ang kanyang alagad. Mahal din po ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Pero yung unang-unang napakahalaga na kanya pong pinagpakitaan matapos siyang mabuhay muli sa mga patay, walang iba kundi si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena po ay isa po talaga noon ang pamumuhay ni Maria Magdalena ay napakasama nung wala pa po siyang pagkakilala sa Panginoon. Nung hindi pa niya nakikilala ang Panginoon, napakasama po niya. Siya po talaga ay sinasapian talaga ng mga demonyo. Batay po sa Luke chapter 8 verse 2, di ko na po bubuklatin. Nakalagay kasi dun sa Luke chapter 8 verse 2, siya ay sinasapian ng 7 demonyo, yan po ay pinalayas ng Panginoon mula kay Maria Magdalena. Hindi aakalain ni Maria Magdalena sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, siya tatawagin ng ating Panginoon, isa sa mga pinili. Kaya makikita po natin mga kapatid, hindi po porket hindi pinagpakitaan ng Panginoon yung kanyang mga alagad, hindi yan unang-unang nilapitan ng Panginoon, hindi si Apostol Juan, hindi si Apostol Pedro, o yung ibang mga apostol pa, kundi ang una niyang pinagpakitaan, si Maria Magdalena, kasi nakita ng Panginoon kung papaano talaga na sumusunod si Maria Magdalena sa kanya. Sa lahat man ng pupuntahan ng Panginoon, lagi nakandun siya. Hindi po siya nawawala sa tabi ng Panginoon. Ganyan ang mga taong nagpapahalaga kung sila po talaga ay sa Diyos. Salamat po ng napakarami sa inyo mga mahal na kapatid. Gayahin po natin si Maria Magdalena. Dito po sa panahon natin, para po tayo din po ay makasunod sa Panginoon, saan man siya pumoroon ay naroon din tayo. Sa pamamagitan may iniwan siya. Ang iniwan po niya yung kanyang salita. Dito po natin mauunawaan ngayon sa panahon natin yung kanya pong salita. Ito po'y pakikinggan natin isa sa buhay ng bawat isa at puspusang pagbabagong buhay. Hindi ito ordinaryong aklat lamang na kapag binasa ay kapag hindi pumapasok sa isip, kundi kapag itong naunawaan, nabasa ng bawat isa, talagang tatagos yung kanilang mga puso, matatarok nila talaga yung lahat ng pagkakamali na ginawa nila ay maitatama nila. Bakit? Sapagkat sila po ay nagpakapagod sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Sa pagdating ng araw at pagtakdang panahon, sila po ay puputungan at sasabitan ng Panginoong Diyos mismo lahat ng kanilang ginawang pagpapahirap. Sila po ay anuin po nila yung mga alagad, yung lahat po ng maliligtas. Siya po mismo ang maglalagay ng korona sa mga taong tapat, masunurin, mapagtiis, matyaga sa kanyang mga salita. Kaya yan po ang dapat na makita po natin. Gayahin po natin si Maria Magdalena. Sapagkat mga kapatid, napakahalaga po yung kanyang mga ginawa ni Maria Magdalena. Kung mapapansin nyo po dun sa ating pong binasa kanina, si Maria Magdalena ay unang araw pa lang ng San Linggo, siya ay nagmamadaling pumunta sa libingan ni Jesus. Sabihin, pinapahalagahan niya talaga ang ating Panginoong Jesus. Ang daladala ni Maria Magdalena po ay pabango. Hindi ordinaryong pabango yun. Yun ay napakahalaga sa panahon nila. Yung pabangong iyon ay talagang kakaiba. Yun ay pabango parang may halong, talaga po yun. Mahal po yun. Mapagmahal. Yun po ay inaalay po nila kapag ang isang tao ay sabik na sabik ang kanilang puso na makita nila. Kita mo mga kapatid, sa ating mga magulang, sabik na sabik yung ating mga magulang pag uwi nila galing sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Ano ang unang hinahanap ng mga magulang? Kundi yung mga mahal nila sa buhay. Yun yung kanilang
ano nilang maiisip at una nilang pupuntahan. Ganon din po si Maria Magdalena. Pinahalagaan niya po ang ating Panginoong Sus. Hindi niya po kahit sa kahit sa ang ating Panginoong Sus ay namatay, naroon pa rin siya. Ganon ang pagpapahalaga ni Maria Magdalena sa ating Panginoong Sus, sapagkat mahal na mahal ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po mga mahal na kapatid na tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, sapagkat dito lang po natin matatamo ang buhay na walang hanggan na inihanda ng Panginoon sa lahat ng mga taong tapat sa Kanya at sa mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya po mga mahal na kapatid, wag po natin pagtawanan, wag po natin mga kapatid pagtawanan ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ay totoo. Ang salita po ng Diyos, pag napakinggan ng tao at isinabuhay, matatauhan ka mga kapatid. Ako po nagsasabi sa inyo. So, kung yung mga taong kapag nagbabasa ng Bible hindi isinasabuhay, yun po yung mga taong walang takot sa Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng banal na takot. Para kung tayo po talaga mayroong takot sa Panginoon, ay makasunod po tayo sa kanyang mga hakbang. Kaya muli, ito pong akin pong binasa, sana maunawaan yung mga mahal na kapatid. Ito pong akin pong leksyon na pinag-aralan natin ngayon ay maisabuhay ng bawat isa. Tumanim sa ating pong mga puso at isipan. Tumagos ito sapagkat kapag napakinggan ng bawat isa ang salita ng ating Panginoon Diyos, tatagos sa kanilang mga puso at kaluluwa, kasukasuan, sapagkat ang salita ng Diyos ay tabak at talim, makapangyarihan. Bawat isang tao ay talagang pag nakabasa nito at inunawa talaga isinabuhay espiritual sa kanyang pamumuhay, siya po ay magtataglay ng tunay na kapayapaan sa kanyang mga puso. Kaya po mga mahal na kapatid, hanggang dito lang po ang ating pong pag-aaralan at may mga susunod pa tayong mga pag-aaralan patungkol po sa ating pong mga salita pa ng ating Panginoong Diyos na itong ating ikabubuhay sa ating mga laman, para ito'y mamuhay tayo ng espiritual, para ang ating mga kaluluwa ito'y magiging kainin ng ating mga kaluluwa. Kaya salamat po mga mahal na kapatid sa inyo at patuloy kayong sumunod sa Panginoon. Layuan na natin ang uri ng masama. Huwag na tayo pang mga kapatid na sumama pa sa mga makasanlibutan, sapagkat yan lahat ay patibong ni Satanas para tayo po ay mabihag niya, pero hindi po tayo padadaig sapagkat meron tayong pananampalataya. At yung pananampalatayang yun ay kailangan yan ay tumimo ng matibay sa ating mga puso para hindi tayo madaig ni si Satanas. Sapagkat si Satanas ay lalong tuso. Kaya lahat gagawin niya para maagaw niya yung tao na lingkod ng Panginoon, pero hindi tayo papayag na maagaw ni Satanas. Kaya tayo patuloy na maglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy sa Kanya, at higit po sa lahat, puspusang pagbabagong buhay mga kapatid. Yan po ang napakahalaga. Na tayo po ay nagbabagong buhay at makita ng Panginoon sa atin yung puspusang pagbabagong buhay at pagsunod sa Kanyang kalooban upang tayo lumago sa pananampalataya, lumago sa lahat ng mga karunungan para tayo po ay magkaroon ng karunungan mula sa ating Panginoon. Ito po ay spiritual, hindi po ito literal, sapagkat tayo po ay kailangan mamuhay ng spiritual para mabuhay yung ating kaluluwa, para mamuhay na spiritual po. Ito yung spiritual food po natin, yung Kanya pong salita, sapagkat hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sana naunawaan niyo po yung aking pong leksyon na pinag-aralan patungkol po to sa pitong salita, unang pitong unang salita na sinabi ng Panginoon Sus na kasaunan niyang pinagpakitaan kay Maria Magdalena. Patungkol po ito sa Kanya. Kaya salamat po mga mahal na kapatid. Sana po naunawaan niyo po. Ito pong leksyon na atin pong pinag-aralan. Tumimo ng malalim sa ating mga puso ang Kanyang mga salita. Ito po yung ating isabuhay. Tandaan at higit po sa lahat, magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Kanya para kung gayon, anumang sitwasyon ang kaharapin natin sa ating buhay, ay malalagpasan po natin ito. Kaya salamat po mga mahal na kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiramay. Naway ito may sa buhay ng bawat isa po sa atin. Salamat po mga mahal na kapatid. Salamat po.